sa Bataan. Sana po, laging maganda ang umaga natin. Good morning po. Okay, baka gusto mo pare ko, ikaw ang unang-una nang bumigay ng tanong. Mas tatanong ako, unang tanong ano? Mayor, anong ginamit niyo sa sakya papunta dyan sa studio? Nag-motorsiklo ba kayo? Hindi na naka-pick up po. Na-aksidente ho tayo kasi 2 weeks ago. Actually nabangga ako sa likod ng truck. Tapos yung motor ko bumangga doon sa kasalubong din na truck. Hindi na muna ho tayo magmumotor. Sira pa ho yung motor natin eh. Paggaano na ho, paggagawa na. Isa po sa mga consistent na tinatanong ng ating mga kababayan itong week na to, no? At least 2 days ago pare, or the other day. Ano daw po ang status ng desilting at dredging ng ating mga river channels at ng ating mga drainage channels? Ayan. Well, sa ngayon po, ongoing tayo. Nandito po tayo ngayon sa may yung Isbak-Bahak Channel. Dito po sa may likod ng Marikit. Papunta ko dito sa may fountain. Dito sa may fountain, dito sa may Paikotog, ang Pag-asa hanggang Kalalakihan. Pero ngayon nga dito kami sa between fountain and Marikit. Tapos tinitira na rin ho yung Kalaklan, yung magkabilang side. Bali West Tapinak side, Kalaklan side, tapos West Bahak and Mabayuan side. At yung ano rin po kasabay po yung harap po ng SBMA at Kulumban yung pagitan na yun. Bali tuloy-tuloy po sila lahat. Okay, pare ko? Pagkakaintindi, Mayor, yung pong mga desilting and dredging projects na yan ay being done by the city government at by administration, Mayor. Do we understand it right? By administration? Bali, ano po siya? Mix po. Actually, ito yung unang padala po ng ano. Actually, dumating na nga lang ho ito eh. Hindi pa nga kami clear cut dito kung ano yung sa DPWH ito ho. Kasi supposedly meron silang huhukayin o sa Kalaklan River, sa Kalaklan Channel. Pero ito pong tumitira ngayon sa may likod ng DPWH. Ang Olongapo City Government po by admin, yun po yung nasa may Kalaklan at ito po yung nandun sa may SBMA. Pare ko, sandali na, may katanungan dito ng isang texter natin. Magkano na po daw so far ang inaabot po ngayon ng ating gastusin sa dredging? So maniwala sa hindi ko kayo, minimal po. Ay, krudo lang ho ang binabayaran natin at sweldo ng tao. At hindi ko kasi project yan eh. Kagaya dati na ipa-project ng 50, 100 million. Ito, krudo lang at sweldo lang. By admin po ito, ibig sabihin by admin. Ordinaryong pumapasok lang po yung mga tao na driver. Driver lang ho binabayaran natin tsaka krudo. Minimal lang po, wala ho million. Ano lang ho, krudo lang at sweldo lang po ng tao. Pare ko, meron kang tanong? Kumbaga susog lang eh. Yung by administration, normal na gastusin po yun ng city government sa maintenance, operating, oil, etc. Pati yung regular na sweldo o sinasahod ng mga tao. So bali na, hindi ho yan kasi naka-budget yan for the annual budget ng city. Kaya halos negative po o hindi naman yan nagre-reflect na expense. But normally, miski walang dredging kasi, ginagastos siya ng city government na pasweldo sa pagtakbo ng mga equipments ng ating lungsod. Ayan. Mayor, bukod po sa dredging, ano pa po ang mga isinasagawa in terms of infra? Arin natin, hati-hatiin natin ang segment para sa infra muna tayo, tapos later on, activities ng city government. Ano po ba ang in progress na ginagawa natin in terms of infra, Mayor? Well, sa ngayon po, tuloy-tuloy po yung paggawa ng Waterdam Road, yung mula ho dito sa may Block 1 hanggang Block 19 po. Pero inuuna ho natin yung drainage. Mag-start ho tayo ng mga 20 ho ng Marso para sementohin yung buong Waterdam Road po mula Block. Bali, lalabas ho to Block 6 hanggang Block 19. Para hindi na ho... Dati ho, yun ang malaking Dati yun ang pinakamalaki nating maternity clinic eh. Dahil pag ikaw ay buntis at dumaan ka daw, mapapaanak ka na kahit na ayaw mong mga anak. Pero
natapos na ho ng drainage para sa akin masasayang ko kasi ang sekreto po ng magandang daan ay magandang drainage. Dahil ang malakas pong sumira talaga sa mga semento at hollow blocks at saka asfalto ay tubig. So, inaayos muna po natin yung drainage and madaanan po natin to bago ho mag-May kasi by the time na matapos po meron pa kung tinatawag tayong curing period. So, mga May 1 ho, madadaanan natin bago mag-Mayo. At tapos na ho yung semento. Buong Waterdam Road, tapos may ginagawa ho tayo sa Proctos. Dito po sa may New Cabalan. Dito po bago ho dumating ng papuntang Boys Town. At meron na tayong gagawin dito sa may sa may Lawin. Yun po yung mga naka-ready ho natin kahit na wala tayong pera. May isang katanungan dito kanina, no? Lumalabas po, Mayor, na malaki na po so far ang inaabot ng ating pagdidredge, no? Sa tansya niyo po, no? Hindi naman siyempre, wish natin talagang wala ng baha, no? Kung mga ilang porsyento po maaaring, yung pinaka-minimum na advantage na itong ginagawa po nating dredging, no? Kung lalagyan po natin ng percentage ang bawas po sa pagbabaha, mga ilang percent kaya, Mayor? Siguro po, just to be honest, ayoko naman nung umasa yung mga kababayan natin ng magkaroon po sila ng false hope. Siguro ho, baka makaano lang tayo mga 20 to 30%. Pero ang magiging magkakaroon po ng malaking impact. Sa Monday po, magkakaroon kami ng dry run. Itong Draga, meron magkakaroon kung mas maganda pasyalan nyo sa Monday. Meron pong yung Draga ho mag-ooperate dito sa may bunganga po ng Kalaklan. Dahil sisip-sipin niya ho lahat yung buhangin doon sa may bunganga ng Kalaklan at itatapon niya doon malapit sa may Grande Island. Yung po talaga isang malaking problema natin dati dahil yung labasan po ng tubig barado at tumaas po yung lupa. Siguro 20 to 30% lang po ang mababawas. So mag-ready pa rin po tayo pero ang lang ho natin hindi na mangyari uli yung nangyari nung nakaraan. Dahil hindi na ako papayag na mangyari uli sa mga kababayan natin yun. Ito sa may yung Draga ho, malaking epekto yan. Itong desilting lang naman kasi pagka mataas yung lupa, yung tubig natin nasa may kalye, walang lalabasan dahil mataas dito sa may lalo na nandun sa East Back, West Back. So yun po yun hukay din natin. Tama-tama po yung isa sa tanong dito, ano raw ba kaibahan ng desilting sa dredging? Yung dredging ho, dinadraga po yun, may draga po na makina. Sinisip-sip po niya, tinatapon niya sa malayo yung buhangin. Samantaling yung desilting ho, ginagawa ho natin ng mano-mano. Ang tawag ko kasi kunyari ho, flat po siya. Kapag yan ay nalagyan po ng lupa at buhangin, masisilted yun. Parang itatanggal mo lang, ibabalik mo lang sa dati. Yung pero actually hindi lang mo desilting ginagawa ho natin deepening. Mas malalim pa kaysa doon sa dati. Na kung yung dati naka-flat siya, ngayon lalaliman natin siguro mga kahit na 1 o 2 metro pa palalim para yung tubig ho. Kaya lang, gusto ko rin paliwanag hindi lang ho kasi ganun basta. May ginagawa rin ho tayo yung slow protection. Kasi hindi mo pwedeng ilog o kaya mo na hukayin. Yung mga gilid na bahay doon, gigiba eh. Kinakailangan lagyan natin ng slow protection yung tabi ng ilog. Kung pag nilalim mo yun, babagsak yung mga bahay sa tabi. Okay, pare ko, ikaw? Yung pong isa sa mga nagiging problema, Mayor, ay yung mga kanal natin, at ang kanal ay hindi na masyadong keeping with the times. Katulad dito sa East Bahak, magmula rito sa 23rd, papunta doon sa bandang gitna na Ilicanyo, medyo grabe ang pagbabaha dyan. I understand, nagawa na ho ng Mayor. Tama po. Maganda kasi si Sir Armin, dating city planning officer eh. Siya yung dating head ng city planning kaya alam na yung pinag-uusapan. Yung pong mula sa may 23rd po hanggang 27 actually doon sa may daycare center ng East Back, nalapara na po yun eh. Malaki na ho yung nilapad nung drainage doon. Kagaya ngayon sinasabi natin dito. Dito kasi sa tagal ho ng panahon na hindi nahukay, yung iba hong drainage, hindi na ho, may magkakahalo ho, may basura, may yung lupa na bumagsak, tumigas na, parang, kaya nga maliban ho doon sa ginagawa ho natin, meron ho tayong tinatawag na vacuum. So, minsan sumasama ako mismo doon, at kaya mas maganda rin yung sumasama ko, nakikita ko yung talagang sitwasyon.
binubuhusan ho namin ng kasama yung bumbero, binubuhusan namin ng tubig para lumambot at saka sisip-sipin ng vacuum. Kaya nga ho, isa pa ho, tinawag na ho natin yung mga barangay captains para hindi lang naman ang city ang gumagawa. Kailangan magkakatulong ang barangay, magkakatulong ang city, at humihingi na rin ako ng tulong sa mga kababayan natin. Kahit na yung tapat lang natin, tinisin lang natin o kaya natin. Kung lahat ng mga may tapat ay maglilinis, napakadali ho yun. Huwag sana po. Huwag natin lang iasa lahat sa gobyerno dahil unang-una, resources-wise, medyo gipit ho tayo. Pero makakatulong ho na malaki. Kahit yung tapat lang natin, pagtulong-tulungan natin linisin, ang laking bagay na po. Mula naman kay 951, good morning po Mayor. Dito po sa Santa Rita, when naman po kaya masisimula ng pagbukay? Pasensya na po, excited lang po. Salamat po. Basta tuloy-tuloy lang ho yan kasi po, wala pa ho siyang schedule sa DPWH. Pero, ang maganda ho kasi nito, nagkaroon ho tayo ng gamit. Nagkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon ng backhoe. So, kahit na humatapos to, mangyayari ito, everyday na po ito eh. Basta, ang nangyayari nga ho ngayon, makikita niyo yung backhoe natin, meron siyang low tide tsaka high tide. So, pag low tide, upak yung backhoe. Pag high tide na, akit na siya uli dahil baka doon siya maipit eh. So, magiging 365 days maliban lang kung bumabaha at umuulan. Pero, tuloy-tuloy po ang natin, pag mataas ang ilog, medyo na tayo mahihinto. Pero tuloy-tuloy po ito. Wala na tong katapusan na trabaho. At kung makakakuha pa tayo ng iba pang gamit, kung papalari na magkakapera uli, bibili tayo para mas mabilis po yung kilos. Pare ko? Okay. Mayor, isa din sa mga nagiging perennial problem, sige yung mga kababayan natin, hindi naman lahat, pero isa sa mga nagiging problema, nagtatapon ng solid waste sa ating mga kanal. Siguro, isa din sa dapat nating patupad yung pagbabawal ng pagtatapon sa ilog, sa mga drainage channel. Kasi yung plastic, pagka bumara yan, ang hirap mag-deteriorate yan eh. Kaya isa sa mga napansin natin na problema ay yung kawalan ng disiplina ng ating mga kababayan sa pagtatapon ng solid waste. Well, totoo po yun. Sabi ko nga, sumasama ako doon sa mga paghuhukay, tsaka yung pagbabacuum. Nakikita ko ang daming plastic, actually, meron nung tayong ordinansa na bawal. Ordinansa na bawal, siyempre, hindi naman magtatapon yung mga medyo may konting kulang sa disiplina ng pag may nakaharap na tao. Sinetsyempo nila pag walang tao. Hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan pa natin magtapon sa kanal. Yung sa ilog po, ang gagawin ho kasi natin yan, gusto ko ang gagawin ho natin sa pagitan ng kulum ng Olonga po at saka ng SBMA, huhukayin po yun, yung channel na yun, at maglalagay na po tayo doon ng mga bangka po na fiberglass. Pagkatapos magkakaroon ng aerator sa gitna. Ang ibig sabihin ng aerator yung parang fountain para mabuhay po yung tubig mismo at magkaroon ng mga kahit mga isda-isda doon at saka maglalagay ho tayo doon kahit na konting gansa lang. Alam nyo, yung parang paglalabas ka, papasok ka, makita mo doon. Yung feeling good lang na maliit na bagay lang mo yun, pero yung pag nakita mo, uy, merong fountain doon sa gitna. Naglalakad yung mga nakikita mo, masaya. Tapos, yung park ho doon, maglalagay ho tayo doon ng mga rolling stores, mga titinda ng barbecue, mga hotdog. Tapos sa gabi, yung mga combo natin, yung banda ngayon kung tawagin, yung pagdating ng gabi, doon sila mag-jamming, magtutugtugan, yung mga ilaw doon. Para lang ho, masaya doon. At yung bangka ho, actually, pagka umiikot na nahukay na ho yan, yung mga ilog natin maladaanan na rin ng mga bangka. And yung likuran mo, kung ikaw ay nakatira sa tabi ng ilog, likod mo ng bahay, magiging harapan mo na. Dahil pwede ho daanan na, magiging dagdag na means of transportation na uli yung bangka. If you're coming from SBMA and you're going to Santa Rita, pwede na maglagay ng mga landing doon. So magkakaroon na po ng activity. Yung mga likod siguro nila sila magtatapon ng basura kung harapan na nila yon. At kahit doon, pwede sila magtinda ng mga hotdog o ukay-ukay doon o yung mga pagkain para madaanan kung umiikot na yung mga bangka doon. Mayor, sabi rito ni 723, no? Dito po sa Acacia papunta ng ilog po, maghuhukay din po ba? Acacia papunta ng ilog? Opo. Sa may Acacia. Actually, meron dyan nakabalandang Acacia na puno na malaki.
pinaputol ko na po yun nung Miyerkules. Actually, Martes ko din, Monday ko na, Miyerkules po tinanggal na, may nakaharang doon na may nakaharang doon na puno sa ilalim yung bago po dumating ng yung sa may likod halos ng Daluway. So papunta ho kasi. Hukayin din po yun na sir or ma'am. Pero yung nakabalagbag doon na kahoy pinaputol ko. Ako mismo yung bumaba doon eh. So pero ang pumutol hindi ako. Dahil pili pa ho si Mayor. Pare ko, may tanong ka? Yung pong binabalak na parang park, yan po ba yung sabi nyo yung between Olongapo and SPMA? Saan particularly po, anong bridge? Dito sa may malapit sa likod ng SM? O dito sa may likod ng Ayala? O yung buo na yun? Baka dito man ako mag-umpisa ho sa may Pendler ho hanggang main gate. Kasi andun po yung andun yung landing ng yung bababaan ng mga tao. So more on left side muna. Kasi pagkatapos nito papunta na ho tayo sa may Banikain sa may likod ng Aura. Para malalim na ho doon. Kasi may mga tumatabay doon pumupunta ng Aura. So pagkatapos ho doon ho tayo papunta. Bali ho kaya din ho natin yun hanggang doon sa may hanggang dumating ho sa may fish port para magkaroon naman ng fishing port. Mayor, maiba po, isa sa mga tanong, si Jerry ko po nagtatanong, kumusta naman daw po ang relasyon ninyo sa inyong Vice Mayor? Maganda naman ho, at actually, may sunog ho isang araw, magkasama kami doon. Yung maganda nga ho, pag nagtataka nga sila, sabi nila, bakit close kayo ni Vice Mayor, samantalang kayo nung araw, hindi ka nakikita sa mga function ng syudad. Well, ano lang po, ang tawag ito, siguro mas mabait yung mayor niya ngayon. Maganda ho, at pati yung konseho po, kung ano yung nga ho, sabihin nyo, alam nyo naman, yung nanalong konsyel doon sa lineup ko, isa lang. Si Kagawad Noel Atienza lang. Pero halos ho ngayon lahat, as in, majority po ay nakikiisa sa atin, kung hindi man lahat. At yung si Vice Mayor naman po ay nagpe-perform ng maayos bilang Vice Mayor. At wala ho kaming nakikitang problema. So, binabati ko nga rin po si Vice Mayor for doing a good job. Good morning din daw, sabi po ni Alex Hermoso. Salamat po sa meeting with you. Nakasama Aloha Medical Mission at SBF, CHEC. Ay, Sir Alex, good morning po. At salamat din po sa time na nagkausap tayo. Yun ang stand natin ay laging pareho. Hindi mo nagbabago. May suggestion po rito, Mayor. Sana po yung mga vents and openings ng canals, lagyan ng screen o bakal na grills para hindi tapunan ng basura. 3F Santa Rita. Sa? 3F Santa Rita may sunog. Ayun. Opo. Ayos nga, ayun naman ho. Kaya, actually, maganda hong suggestion yun. Kaya lang ho, kailangan tayo ng malaking peras pa sa ngayon. Kaya ang hinihiling ko na lang po, sa bawat isa sa atin, kahit yung harapan lang ng bahay natin, malinis, yung kanal natin sa tapat, malinis lang natin, nakalaking bagay na po. Ilabas nyo lang mo doon, ilasako nyo, pipick upin na po natin. Mukhang may hindi masyadong magandang balita si Kagawad John. Mukhang may nasusunog daw sa may Santa Rita, sa may 3M. Papasabihan ko rin ho. Dahil pag si Mayor sinimangutang kayo, sumamangot na rin lahat. Pero ang inaano natin dito, isa na sa simple requirement natin sa mga tao natin, dapat nakangiti. At wala ho kaming karapatan na magsimangot sa inyo dahil kayo po yung taxpayer, dahil kayo talaga ang boss namin. Good morning din daw, sabi ng mga taga-Popcom. Yung ibig ba daw niyong sabihin doon sa 41 pesos kada poste? Hindi ata ganun yan. Hindi po. Bumbilya po. Yung bumbilya nyo sa labas ng bahay. Yun po yung additional kung LED lights ang gagamitin mo. 41 pesos po ang isang bumbilya. Yun ang konsumo niya every month. At pinatanong na po natin kay engineer sa Balya kung magkano magiging ko. Mura lang po yung mahal, ang mahal mismo doon yung bumbilya. 250 yata o 300 yun. Pero taon nyo, mga 5 years mo gagamitin yun. Tsaka 3-year warranty yata yun, Mayor. Opo, 3 years po. Yun ang bibili natin. Pero kita mo naman yung po. Sige, sabi mo ng 50 pesos, pero tingnan mo, para isang red horse lang yun. Na yun yung security ng harapan ng bahay mo na maliwanag. Maliwanag doon sa harapan. Ang sinasabi ni Mayor, pare, tayong mga mamamayan ay dapat mag-designate o dedicate ng isang LED light in front of our houses
Pagka nagkaganoon, lahat ng mga nakatira sa isang street, matutulungan na mapaliwanagan o mabigyan ng lighting ang karsada. Sinuggest na natin yun before in this program. We were trying to convince our people to install standing light 24 hour hanggang umaga para na sa ganun makatulong sa lighting. Okay, Mayor, meron to, sabi po niya, sabi ni 490, siguro dapat hayaan muna natin, Mayor, na maputulan po ng kuryente ang buong Olongapo para malaman ng mga dating administrasyon na ang Mayor nila ang may kasalanan. Actually, alam niyo, pinag-isipan ko rin yan noon. Pinag-isipan ko rin yan. Pero pangalawang araw ng July, nandun na ako. Pinag-isipan ko, kaya lang, tayo na huy nandito eh. Oo. Hindi ko papayagan na mag-suffer yung mga kababayan natin. Maganda ho yun para pakita lang sa tao. Kita nyo na, talagang ginawa. Pero hindi ho eh. Paano ho yung mga batang may asthma? Paano yung mga matatanda na may high blood? Paano yung mga negosyong baka hindi makarecover? Ano si Kaenteng? Di ba? Paano si Kaenteng? Sir Egay. Si Kaenteng ba sa bata sa matanda? Yun naisip ko. Actually, pinag-isipan ko yun. Maniwala kayo sa hindi. Hayaan natin to para lang just to prove. Actually, it was, ako po yung nung araw. Actually, ako yung unang nagsabi na may utang sa kuryente. 2004 pa. 10 years ago, ako po yung nagsasabi na tingnan natin to dahil palaki na ng palaki. Nung una nga sinasabi ko, 800 million pa lang. 800, actually hindi pala, sa 780 million. Nung sinasabi ko to, hanggang tumaas ang tumaas. Hanggang nung araw, ang issue ni Mr. Miranda sa tubig. Bandang uli, issue na rin ni Mr. Miranda sa kuryente. Dahil nakikita na natin yung totoo. Nakikita na natin to. And hindi ko na humano dahil baka yung ibang mga umuutang na negosyante at mamatay yung negosyo nila, hindi na sila makarecover. Actually, yun po yung inisip ko rin po yun para malamang talaga totoo. Nakita niya na yung ginawa. Hindi ko hindi ko na ma-afford. Tayo na nakaupo eh. Tayo na nandito. Hindi ko ano yung nandyan din eh. Pagtulong-tulungan natin at mag-best effort tayo lahat. Okay, may katanungan dito, Mayor. Ask lang po namin yung pong plano nyo sa Volunteers Park para sa massage therapist. Kailan po yun? Marami pong interesado tungkol dito. Ayan. Actually, sinabi ko na kanina eh. Kasama yun doon. Yung may rolling store. Meron tayo doon pagdating ng hapon, may mga booth doon yung mga massage. Kasi meron tayong meron tayong mga livelihood project. Kasama po dyan yung mga, turo kami na magmasahe, mag-reflexology sa paa, sa kamay. Alam nyo, makaisa dalawang customer ka lang maghapon. Magkano 150 o 200. Di dalawa, may 400 ka na para sa isang nanay. Budget na maghapon yun. Kasama ko yan. And ito lang kung sasabay lang ho natin to kasi hinuhukay ngayon eh. Kung mapapadaan kayo, makikita niya doon, hinuhukay ngayon yung ilog. Para mahirap naman kasi kung nandun ka, minamasahe ka tapos medyo maganda iba yung naaamoy mo. Kasi kung mahuhukay mo to, aandar na yung tubig at meron tayong aerator doon. Ibig sabihin ng aerator, ito yung parang fountain. Tapos, nagpa-golf tournament kasi ako noong November, yung kikitain doon, yung ibibili ng aerator. May aerator yun, may kasamang ilaw. At saka sounds para yung sumasabay sa music. Parang dancing. Parang ganun po. At wala akong gastos ang gobyerno ron. Ano po na ang ibang mga kaibigan natin yon, talagang parang regalo dahil sabi ko, nung araw pa yun ang pangarap ko na malinis yung ilog na yun eh. At magkaroon ng activity na makakapagbangka ka buong Olongapo na ang gamit-gamit mo lang na makakaikot mo yung Olongapo na nakabangka ka lang. Arigo, bago ako magbasa ng ilang messages dito. Mabalik tayo sa kuryente, Mayor. 2 punto lamang ang gusto kong i-brought out. Bakit lumaki ng ganyan ang utang nang hindi napuputulan? Samantalang yung Albay, 1 billion naputulan na. Although, nangyari na yan, mukhang nagawa nila ng paraan. Tapos, ang problema napunta sa atin, no? That's one point. Another point, binili na ng OEDC ang PUD eh. Ang alam ko sa bilihan, pag ikaw bumibili ka ng korporasyon, you buy the assets, no? Yung mga pang-ari-arian, yung mga consumers. But you also, together with buying the assets, you also assume the liabilities. Bakit ang OEDC binili yung PUD, yung ating distribution system ng kuryente? Ba't yung utang hindi nila in-assume? Dapat in-assume nila yan.
dapat ang punong abala ang isa sa mga nalilito kapag babayaran ng kuryente. Kasama dapat ang OEDC sa pagsusolve ng problem na yan, Mayor. Galing-galing talaga ni Sir Armin. Palibasa, head dati ng city planning at saka, walking encyclopedia to si Sir Armin. Alam niyo, totoo yun. Actually, nung unang upo ko pa lang bilang Vice Mayor, tinatanong ko na, bakit ganon? And, alam niyo, meron tinatawag siya na APA o yung APA, yung Asset Privatization Agreement. At for a while, ang tagal-tagal ho na panahon. Alam niyo, na maging mayor lang ako, doon lang ako nakakuha ng kopya. Kaya alam niyo, doon niya ako nakakaano eh. That is super disadvantageous to the government. Bakit hindi isinama? And isa po yun sa mga tanong natin. Actually, eventually ho, ayoko lang muna. Basta meron ho kaming ginagawa. Isa ho yun sa mga tanong natin kung bakit very disadvantageous to the. Dapat pag namili ka nga, pag binili ko to, actually, 651 million natin na ibenta. Biro mo 651, napakamura nun. Lahat, bibilangin mo lang to yung mga poste natin, yung kawad lang natin, tsaka yung mga transformer natin. Bago doon ka lang makakita na, bago magbentahan, pinalitan pa nila yung mga transformer. Tayo pa namili. Tayo namili ng mga wire, tayo namili ng mga poste, tayo lahat nagpalit. Parang naibenta mo na yung kotse mo. Pagkatapos yung binenta, pelta mo ng mags para to sa nakabili, pelta mo ng stereo, pelta mo ng upuan. Sa totoo lang ho, yung pinagbentahan natin na 651, wala akong napakinabangan ng Olonga po dahil yung iba pa doon napunta pa sa pangsweldo, yung mga tawag nito, yung terminal pay, severance pay ng mga empleyado. Halos wala ho at naibayad lang yun ng 1 o 2 buwan na pagkakautang natin. And very disadvantageous po yung pagkakabenta natin doon. Okay, sabi naman po nito, good morning po sir, good morning po Mayor. Ako po yung nag-text sa inyo na ang mother ko meron pa upahan at ang edad niya 85 years old. At maraming hinahanap gaya ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Sabi ni Mayor, exempted na siya. Matatapos na po yung provisional permit. Pero ayaw pa nilang i-release yung papers, bayad na po lahat. Yun yung, siguro, yung PhilHealth to kasama yun. Pero yung Pag-ibig, hindi na ho yun siguro kailangan bayaran yun. Tsaka yung SSS. Pwede na hong pwede nang pakisabi, hanap niya lang ko si Madam Ecalneo, si Ma'am Sandra. Okay na ho yun kung gano'n yung edad. Na talagang, kung talaga naman siya talaga ang may-ari noon. Dahil hindi niya na kinakailangan magpag-ibig at saka mag-SSS. Pero yung PhilHealth to, baka mas kailangan lalo ngayon yung PhilHealth. Hindi ko na alam kung ilang edad yung PhilHealth eh. Siguro kung magpasa doon sa edad na yun, baka pati yun hindi na kailangan. Okay, sabi naman ni Jericho, malaki po ang kaibahan ng mayor ngayon sa mayor noon. Ako, mag-aaway tayo niyan. Yung mayor po noon, maalangan kang lapitan. Yung mayor ngayon, di ka mahiyang lumapit. Feeling ko, always welcome lahat kay Mayor Roland. Yung mayor noon, siya ang boss natin. Yung mayor ngayon, tayo ang boss niya. Ikaw ha, Jericho ha. Salamat to. Ang boss namin ni Sir Ege, si Sir Armin. Sabi ni, good morning din daw, sabi ni Rubén de los Santos, morning po Mayor. Ay, Kuya Bong. Sana naman, sabi ni Alex Hermoso, pursue the plan to have the sale to OEDC null and void. Pwede pa ba yun? Para lang ho, yun ho yung isa ko sa pinag-aaralan. Pinag-aaralan po ngayon yung Kuya Alex. Pero meron ho kaming ginagawa ngayon is yung buying back the Subic Water Share. Yun po yung isang ginagawa natin ngayon at nasa may na ho tayo. Actually, parang first quarter nung pag-uusap. Dahil, alam mo na nyo, nung ibinenta yung Subic Water, tanong ko lang, sino sa inyo natanong kung payag kayo ibenta na naman? Doon sa public hearing na yan. Alam nyo, matid ako sa public hearing na yun. Siguro, 80% ng tao ayaw. Kasi kumuha sila ng mga vendors eh. Tinawag yung mga vendors, may meeting ng vendors. Tapos ginawa ng public hearing. Karamihan ho doon nandun sila Sammy Matcha, sila Mamben, andun ako, andun yung mga ibang kagawad, si paring Bagsi. Andun lahat kami opposed. Tapos yung mga nandun, pero nevertheless, not even a committee report. Nung ibinenta ho natin ang Subic Water Share, kasi pagka meron tayong share, meron tayong representative ng Olonga po to Subic Water, meron tayong share. Ang ibinenta ho natin doon, hindi naman yung share.
ang ibinenta natin ay yung karapatan natin na magsalita. Tinanggalan natin sarili natin ng tinig sa Subic Water. Ang 70% ng consumer at customer ng Subic Water ay Olongapo. So, yun po yun. And nandito po tayo sa... Pinag-aaralan po natin yung suggestion ni Kuya Alex, nandun tayo. Pero yung sa tubig po, nasa first quarter na tayo ng usapan at mukhang maganda po na mabili natin uli. At ulitin ko lang, nung binibenta nila yon, kung titignan nyo, wala akong dahilan para ibenta. Dahil yung pinagkagastusan natin, repair of 5 vehicles worth 5 million. Repair of 5 vehicles, dapat namili ka, pati i-repair mo, di bumili ka na ng 5 brand new. Medical mission, dental mission. Hindi worth na ibebenta mo yung share mo para doon sa mga bagay na yun. Tapos, nakalagay doon, office supplies, 10 million. Other office supplies, 5 million. Repair of building, 13 million. Repair of other building, 10 million. Yun ho yung... Tapos, pagkain para sa zoo, 2 million. Wala naman tayong zoo. Ano ang pagkakaiba ng office supplies at saka other office supplies? Pareho lang naman office supplies yun. Pareho tayo ng tanong. Kasama ko doon sa ano namin yan, doon sa mga... yung mga masusunod na mga hakbang natin sa dating na panahon. Mayor, may babaguhin po ba daw sa Marikit Park? Sabi niya. Meron po. At pagagandahin ho yan, magkakaroon ng dancing fountain, ng mas maganda po at talagang accessible sa tao, mas maliwanag at mas maganda po. Pagagandahin ho natin ang gusto dahil dyan ho ako nang umpisa mag-basketball. Marikit. Yes, sa Marikit, nag-oyster lang kami nung araw. Ang pangalan yan, JC Park dati yun, di ba? JC Park. JC Park. JC Park po yan. At dyan ako, at pangalan noon, yung nagpapaliga. Titignan niya muna. Basta Tino. Si Mang Tino, check upin niya muna kung pwede ka na maglaro. No? Bilib ako sa iyo, pare Arvin. Talaga naman basta istorya, kasaysayan. Palibasa, bahagi ka ng history. Oyster, Olongapo Youth team for something Si Mantino yan Si Kilala Mantino. Buhay pa ba si Mantino? Wala na. Wala na. Wala si Mantino. Pati nga si Jack, wala na rin. Hindi natin bantay natin sa Pilam. Pilam po yun yung convention center ngayon, yung IYC. Oo. Sir, saan po nakasign si Miss Sandra? Wala din pong PhilHealth ng mother ko kasi po wala pang PhilHealth nung araw. Siya po yung head ng business permit. Opo. So, doon sa business permit office. Opo, pasabi na lang po na nakausap niya na si Mayor. Good morning po, paabot po namin kay Mayor. Sino po ba ang pwede malapitan para makahingi ng tulong para pampuhunan? Meron po makiprogramang ganyan, pampuhunan po. Wala ho tayong Actually, ang ginagawa ho namin dahil sa wala tayong maibigay, meron na kami mga livelihood. Meron kaming libre hong courses to sa bartending. Meron po tayong libreng course sa reflexology, sa masahe, paggawa ng cake, pagbe-bake, kung ano-ano, marami tayong binibigay na And by the way po, itong dating PUD dito sa may Gordon Avenue, sa tapat ng Beaumont, ay gagawin ho natin yung Computer Learning Center. At magkakaroon po tayo ng mga courses na yung mga 1-month courses para talaga matuto mag-computer yung mga bata. Libre po yun. At nasa proseso na po kami ng kasi po dinadaan ho sa back yung mga gamit sa Biden Awards Committee. Pagkatapos ho ng pagagawa na yung building at para ho yung mga gusto mag-aral. Pero barangay siguro po, baka mga 34 students lang. Ang ibig sabihin nun, dalawang bata bawat barangay. Mamaturuan natin. Alam nyo, kahit sabihin, 34 lang kaya mong turuan. Importante ho, may natutong 34. And after mga short, 34 na naman. And pag inipon mo yun, in 1 year, gaano karami. Good morning po, Mayor. Ako po ang President ng Barangay Health Workers. Sir, nagbigay po kami ng request sa Mayor's Office para makapag-courtesy call kay Mayor. 1 buwan na po. 1 buwan ba lang ba ito? Na wala pa ho. Wala po silang tawag. Kailan po pwede kailan daw sila pwede mag-courtesy call? Actually, nag-usap na kami ni Dr. Bustamante dun Usap na kami ni Dr. Bustamante. Sabi ko sa kanya, kung titingnan nyo yung schedule ko, ang susunod na pahinga ko mamaya alas 9 na ng gabi. Dahil pagkatapos ho rito, diretso ka tayo doon sa kooperatiba ng Pero i-arrange na lang kay Dr. Bustamante, mabilis naman yun. Ito umaga po, Mayor, dito po sa gilid ng bombero, ginawa na po nilang talipapa. Mukhang
palakasan na lang sa mga barangay. Ano ba to? Sorry po, nabasa ko yung badang huli. Yung gilid daw po nung ginawan, talipapa. Opo, dyan. Talipap, di ba pala yung luma yan? Yan sa may, likod, sa likod. May mga matagal na may mga tindahan dyan eh. Paligid. Ang alam ko, naglagay sila ng line para hindi ka lalagpas doon, para maluwag daanan. Yung gilid ng bumbero is Justice Hall yung gilid, yung kabila naman, talagang palengke naman yung gilid ng bumbero. Alin ho bang bumbero sinasabi niyo? Baka ibig sabihin na yung daan ng palabas kasi isa sa mga reklamo para yung fire lane, yung pinaka paglabasan ng yung bumbero. Baka yun ang ibig sabihin. Okay. Mayor, totoo po ba na pag-aari na ng SM ang Marikit Park? Magtatayo daw po ng SM residences sa Gordon College. Actually, hindi ho nila magiging pag-aari yun. Dadaan pa rin po sa yan, sa bidding process. Pero hindi ho kasamang Marikit. Kung sakali man nung matutuloy yun, hindi po kasama ang Marikit. At ang Gordon College po ay pinag-aaralan nila kung i-incorporate doon sa loob or magtatayo ng 60-story building dito po sa dito sa may Tapinak. Eh, doon po yung Bacon side, yung mahaba na yun. Malapit sa amin ni Mayor. Kailan daw po Mayor mag-start yung binanggit ninyo? Siguro sa computer to. Saan po mag-i-inquire? Actually, sa mga bandang Mayo pa ho to dahil mahaba ho. Kahit po nasa gobyerno, hindi ganun kabilis. May bidding process pa po, yung pagbili, pati yung paggawa, ibibid mo pa. Mga Mayo pa ho. Ano ba natin ubusin mga tanong? Mayor, kailan po ba masasolve ang problema sa triangle? Ano ang problema? Pangit sa mata ng turista, sabi ni Lito Gabi. Kuya RJ, kikinig ka ba dyan? Ang ina pa. Papasertify nga sa inyo. Papasertify nga sa inyo, Mayor, eh, nagwapo daw siya. Sabi ko, Gwapo naman si RJ. Gwapo naman si RJ ah. eh, humingi ng certification sa amin ni Armin, eh, hindi kaya ng konsensya namin. Doon na nasira yung credibility ng dalawa. Kala ko, Mayor, ilalagay niya siya sa Marikit. Habang wala pa yung dancing fountain, siya muna magda-dance-dance doon sa Marikit. Pwede na ako kahit na 60 years old, doon sa computer classes. Hindi po. Wala naman nung, actually, di ba, Wala namang age requirement. 72 years old ba yun? Napanood ko sa TV, graduate na, nag-teacher na. No. Wala akong yun, kahit na, actually, yung biyan ko nga, nakaka-chat ko eh. Ay, ito, humingi po ng tulong tungkol sa kanyang COPD, si Paul Esmedilla ng Isba. Si Kuya Paul. Anong COPDC? Kung congestive obstructive pulmonary disease, parang yan, sa lungs, Mayor. Yan yung kinamatay ni Derek Cruz, if you remember. Paul, nadinig mo yun ha? Hindi. Kuya, kakilala ko yan si Paul. Dati pumapasyal yan lagi sa akin eh. Wala akong problema. Punta ka lang sa office din. Okay, pare ko, ikaw muna. Bago mag-last ako, mukhang baka maraming gagawin ito si Mayor. Paalam na tayo. Salamat po, Mayor, for gracing our program dito sa time na to. Sa susunod po, dyan ako pupunta sa para live ako makausap kayo. At babigyan natin po ng proper na ugnayan ng ating mga kababayan upang ma-update naman sila sa inyong mga ginagawa. Thank you for coming, Mayor. Opo, at alam nyo, hindi ako kasi maraming tatanong sa akin, Mayor, project ba ng city yan? Yung mga ginagawa natin. Sabi ko, opo, bakit walang pangalan nyo? Ay, pasensya na ho kayo, hindi ko kayo maglagay ng pangalan dahil actually, project ko ng city, hindi ko project ni Mayor lang. Pero hindi ko pera yun. Pera ho ng bayan, kaya... Saka wala ko nakikita mga mukha-mukha nyo dyan sa mga... wala po. Kahit na ho yung in-inspection sa tricycle, kung makikita nyo may mga bagong sticker. Nakalagay po doon yung ulo ng apo. Hindi po mukha ni Mayor. Pasensya na ho kayo, kahit na hindi ko hindi ko maatim na ilagay yung mukha ko doon sa... Kung pera ko siguro, sarili, baka mapag-isipan ko pang ilagay. Pero yung pong mga ganun, hindi ko At proyekto ho natin lahat yun, sana po. Hindi yun project ni Mayor, hindi yung project ng City Go. Project po ng buong Olonga po. Sana po pagtulungan lang natin na alagaan. Atin po lahat yan.
Pera nyo ho yan. Pera nating lahat. Ngayon, pasensya ka na dahil panghabol na. Baka magtampo naman ito pag di ko binasa. Sige po, sige po. Todo ko na ha. Sige po. Mayor, good morning po. Ang isang concern ko po ay ang tungkol sa stray dogs na naglipanan sa mga kalsada ng kahit saang barangay na siguro at ang nakakainis po dito. Halos araw-araw na lang ako nagwawalis ng dumi ng aso. Ano po ba ang pwedeng aksyon ng ating local chief executive sa problema nito? Salamat po, sabi ni Concerned Citizen. Opo, alam po nyo, nung consiel sa vice mayor ko, yun na yung problema eh. Ang ano ho natin kasi dito, baka pwede yun yung i-text nyo kay Sir Ega yung address nyo, o kaya kung ano nyo ngayon, para mapapuntahan natin para yung mga barangay talaga na, kasi talagang assignment ng mga ano yan eh, ng mga barangay. Tapos kung kanino man ng masabihan nyo mismo may-ari ng bahay, ng aso, na nakaka-operation na. Hindi yung masama na, na mag-alaga ng aso, ng hayop, pero kinakailangan with responsibility. Sa ibang bayan nga ho, pinapaano pa yan, kinakailangan may lisensya at saka may papel yung mga alaga natin. Iano nyo na lang para kahit na hindi in general, kahit in particular lang yung inyong problema, matugunan natin, masabihan natin yung kapitbahay kung sino man na may-ari kung saan barangay. Okay. Mayor, alam po naman natin na marami rin. Pero magiging regular na po ba itong Mayor's report na to? Opo, sana po. Kasama natin si Sir Armin dito para Sa Friday daw po. Ako magdadala ng pandesal, si Sir Egay daw. Si Sir Egay daw ang kape. Hindi natin ang pagkakataan pala si Mayor na makapagbigay ng mga ng mga parting words. Well, nagpapasalamat muna po ako dito sa sa Apo Radio, kay Sir Egay, sa DWHL. Kasi po ito po ay part po ng ating gustong mangyari sa bayan na yung po mga hindi nakaka-reach out at maipaliwanag natin, mai-report natin sa bayan. At alam nyo, as part po ng ating programa yung transparency and good governance na maiparating sa tao yung nagaganap. At kung meron kayong gustong ma-actionan na problema, maiparating nyo rito. At pinakamaganda ho kasi nagkakausap yung taong bayan sa yung mga leaders si mayor, vice, sa mga konsehal. At asahan nyo naman at yung konseho po natin ngayon ay hindi siya konseho lang, siya ay working council at nagtatrabaho lahat yung mga konsehal natin. At pati nga ho pati si Kagawad Noel Atiesa nagtatrabaho, hindi lang bilang legislator kundi parang executive yun ang trabaho niya, si Kagawad Jong Cortez, Kagawad Dabo, Kagawad Ortiz, si Kagawad Ilani. Sa prison order, tumutulong sa atin si Kagawad Bakay. At sa health po mismo, tumutulong si Kagawad Ed Guerrero. At lahat naman, at kita niyo naman, kanina, nagmamadali pa rito si Kagawad Jong naman para sa sunog. So, naman, at nagkakasama-sama lahat. And, we're trying to reach out kung hindi man kasi gaya nga kanina, sabi yung barangay health worker, tagal lang nila nagpapa-schedule. Actually, na rin ang problema ko Kasi isipin nyo, 100, 200 tao yung gustong kumausap sa atin araw-araw. Kung titignan mo na lang, kung 10 minutes mo nakakausapin yung isang tao, ilan ang pwede kumakausap sa isang oras? 6 lang. Sa 10 oras, 60 lang. So, bitin po yung kung titignan yung schedule ko ngayon, ang pinakamaaga ko po matatapos 9:30. Pinakamaaga yun kung wala akong pupuntahan patay. So, normally, umuwi po ako alas 11, alas 12 ng gabi. So, with this, sa pamamagitan ng programang ito, na alam ko naman na talagang pinapakinggan ng lahat ng mga kababayan natin, maipabot natin at mailapit natin sa inyo. So, yun lang po, Sir Armin, sa Sir Egay at sa mga kababayan natin. Maraming salamat po. Sana po, laging maganda ang umaga natin lahat. Okay, pare ko, andiyan ka pa ba? Paalam ka na rin. Muli po ang inyong Tito Armin. Pumapati sa inyo na laging maganda ang umaga.